gentlemen, welcome to another video. Nasasagot sa inyo mga G-loan, katanungan at mga G-gifts pa-cash out! Alam nyo, nung una, ako nagsi-self cash out. Nung una po nagagamit ko yung aking G-gifts pambili ng mga gadgets, 'di ba? Namili po ako last time ng laptop, 'di ba? Tapos may binili pa ako isang item na rubber shoes. So in short, napapakinabangan ko siya. Nung nagkaroon po ulit ako ng eligibility kasi na fully paid na po natin yung ating G-gifts loan, ano na naman ang next na bibilhin ko, 'di ba? Hindi naman tayo, kumbaga, bukod sa mga gadget, bukod sa mga pangangailangan natin, wala naman na tayong kailangan pambili kasi nabili mo naman. Hindi ka naman bibili ng laptop taon-taon, diba? Hindi ka naman bibili ng cellphone taon-taon. Well, may iba bili ng cellphone, pero ako kasi yung tipo ng tao na kapag ka meron pa namang gadget, okay pa naman, hindi ko naman kailangan pang bumili. O kaya okay pa yung rubber shoes ko, hindi man ako bibili ng rubber shoes na panibago. Sayang din naman kasi, diba? Napapakinabangan mo pa. Ngayon, meron ka eligibility na alam mong hindi na maka-cash out, diba? Meron ka eligibility na alam mong wala ka naman ng pagbibilhan. Grocery, hindi ka naman mag-grocery ng halagang 10,000. Hindi ka naman siguro mag-grocery ng halagang 20,000, 'di ba? 30,000, 'di ba? So anong the best thing to do? Syempre, hanap ka ng way para mapakinabangan mo yung cash, no? Mapakinabangan mo yung eligibility, especially yung cash, kasi mas may iba ka pang kailangang pagbayaran, may iba pang kailangan puntahan yung cash na yon kaysa ipambili mo lang ulit ng grocery. Kasi bakit hindi grocery? Nakakapanghinayang naman mag-grocery ka halaga 5,000 o kaya 10,000. Di po ba mga kaibigan? Wala namang mag-grocery ng ganun. Pero na lang kung may sari-sari store po kayo o may tindahan po kayo, well, advisable yan sa inyo. Paano kung wala, 'di ba? So anong gagawin mo doon sa eligibility mo? Kung hindi mo kailangan ng pera, wala kang kailangan gawin doon. Hayaan mo lang siya. Saka na lang pag kailangan mo siya ng pera, 'di ba? Pero kung katulad ko, nangangailangan po kayo ng pera, maghahanap ka ng pwedeng tumulong sa'yo magpa-cash convert o mag-convert into cash yung eligibility mo. So, nung time na yun, ako po nagpa-cash convert po ako. Tapos, okay naman kasi nakakatakot yung iba. Yung sabi, may nag-comment pa nga o may nabasa pa nga ako na akala mo real-time scam pala, budol pala. Alam mo yung kakahangad mo na sana dumating ng yung agad-agad, meron pa via video call, mag-ano kayo. Hindi ko sinabing lahat sila scam. Pero kasi, paano kung na-tsempo ka dun sa scammer, di ba? Hindi mo naman malalaman kung legit talaga yon o hindi, di ba? Paano kung sabi, oo, meron namang real-time legit, kaya lang hindi mo nga ma-identify kung sino sa kanila yung legit dahil magkakamukha din naman sila ng modus talaga, magkakaparehas po sila ng mga mechanics, kaya nakakatakot din po mga kaibigan. Kaya nung time na yun, naghihintay lang ako ng someone na pwedeng tumulong sa akin o may mag-refer sa akin na magsabi sa akin na eto, subukan mo si subukan mo si ganyan. So kaya naiintindihan ko po yung nararamdaman ninyo mga kaibigan na naghahanap kayo ng someone na pwedeng tumulong sa inyo na ma-convert yung inyong eligibility into cash, dahil I know, lalo na ngayong Pasko, mas kailangan ninyo ng cash. Hindi ka naman gagastos ng 5,000 o 10,000 para panghanda lang sa Pasko. Remember, bibilan mo rin ng damit yung mga anak mo, diba? O kaya magta-travel kayo, o kaya pupunta kayo sa kamag-anak nyo sa malayo, diba? Kaya malaking bagay na merong cash talaga. So ngayon, naisip ko para makatulong din po ako sa inyo, di po ba? At the same time, syempre, pare-parehas po tayong maging kampante at ease. Sabi ko, kailangan kong matutunan paano yung pagka-cash convert para pwede ko rin po kayong matulungan, di ba? If in case na gusto po ninyo. Kung ayaw nyo naman, wala naman sa pilitan. That's fine with me. That's okay with me. Kaya sa mga kaibigan natin, merong unang magka-cash out. Hello, Christine L. Dumating na. Malapit na. O ilang araw na lang, ilang tulog na lang, di ba? Meron ka nang mai-enjoy ngayong Kapaskuhan. Diba? Kaya enjoy lang po kayo mga kaibigan. Ngayon darating na December 26, 27, 28, 29, 30, wala po muna tayo, diba? Dahil si DJ Chico ay merong mahalagang appointment na gagawin at kailangan mag-focus ako doon. Mag-focus ako doon. Kaya
Ayun, yung mga nais magpahabol, mag-comment down below na po kayo para timing, no, ngayon darating na Kapaskuhan, meron kayong budget, meron kayong extra cash dyan, okay? So, yung maraming nag-PPM sa atin, maraming nag-i-inquire, ayan, mag-comment down below lang po kayo. Nasa link po dyan sa baba yung aking messenger para makapag-message po kayo. Kayo po ang mag-message sa akin, ha? Hindi ako magme-message sa inyo. I-message, wag po kayo mag-comment dyan sa baba, ha? Pag nag-comment down po kasi kayo dyan sa baba, baka may mag-PM sa inyo at magpanggap sila, no, na mga scammer. Mga scammer yung mga yan. Kaya kung magko-comment down below po kayo, nilagay ko na yung link ko dyan sa baba sa description box, i-check po ninyo. Yan po yung i-click ninyo, at pag na-click nyo na po yan, saka po tayo mag-uusap, mga kaibigan. Kasi pag nag-comment kayo dyan, somebody might, PM you directly, tapos hindi mo sure kung ano ba yon or what not, diba? So yun lang naman. Kung gusto nyo lang naman, kung ayaw nyo, di wag, wala naman problema doon, diba? Okay, maraming salamat po mga kaibigan, ha? Update po tayo everyday sa inyong mga kaganapan, ha? At syempre may babasahin tayong katanungan sa next video na i-upload ko today. Sa kasunod na video nito, yung katanungan naman tungkol sa kanyang application sa G-Loan naman po ito, mga kaibigan. And that's it for today. Kung meron kang katanungan, please comment down below. Ako po si Chico. Enjoy the rest of the day and God bless po.